Magandang araw, maayong adlaw, mapiya, kapipita, gimpya, gagdaw po sa inyong lahat. Kami ang pangunang pangkat. Ang aming paksa ay tekstong naratibo. May iba't ibang pananaw o punto de vista, point of view, sa tekstong naratibo. At ngayon naman ay tatalakayin natin ang tungkol sa unang tauhan. Sa pananaw na ito, isa sa mga tauhan ang nagsasalaysay ng mga bagay na kanyang nararanasan, naaalala o kaya naririnig, kaya siya ay gumagamit ng panghalip na ako. At ngayon naman, nadako tayo sa ikalawang panauhan. Dito mismo lang kinakausap ng manunulat ang tauhang pinagagalaw niya sa kwento, kaya gumagamit siya ng panghalip na ka o ikaw. At ngayon naman, ay tatalakayin natin ang tungkol sa ikatlong panauhan. Ang mga pangyayari sa pananaw na ito ay isinasalaysay ng isang taong walang relasyon sa tauhan. Kaya ang panghalip na ginagamit niya ay siya. At ngayon naman, ay tatalakayin natin ang panghuli. At ito ang kombinasyong pananaw o paningin. Dito ay hindi lang iisa ang tagapagsalaysay, kaya't iba't iba ang pananaw o paningin ang nagagamit sa pagsasalaysay. At ito ay karaniwang nangyayari sa isang nobela kung saan ang mga pangyayari ay sumasakop sa mas mahabang panahon. Direkta o tuwirang pagpapahayag. Sa ganitong uri ng pagpapahayag, ang tauhan ay direkta o tuwirang nagsasaad at nagsasabi ng kanyang dialogo. Sa loob damdamin at tuwirang pagpapahayag, ang tagapagsalaysay ay naglalahad ng sinasabi, iniisip at nararamdaman ng tauhan sa ganitong uri ng pagpapahayag. At hindi ito ginagamitan ng panibig. May mga elemento ang mga tekstong naratibo. Ang una, tauhan. Lahat ng tekstong naratibo ay nagtataglay ng mga tauhan o karakter. Ang mga karaniwang tauhan sa mga akdang naratibo ay ang sumusunod, katunggaling tauhan. Ang katunggaling tauhan o kontrabida ay isang sumasalungat o kalaban ng pangunahing tauhan. Gaya ng ipinaniniwatig na katawagan, ang kasamaang tauhan ay karaniwang kasama o kasangga ng pangunahing tauhan. Ang pangunahing papel o tungkulin nila ay sumusuporta magsilbing hinahan o kapalagayang loob ng pangunahing tauhan. Sinasabing ang unahing tauhan at ang may akda ay lagi nang magkasama sa kabuuan ng akda. Nabi rin ni Foster na kailangang malaman ang dalawang uri ng layunin ng tekstong naratibo. Tagpuan at panahon. Ang tagpuan ay hindi tumutukoy lamang sa isang lugar, gayon din sa panahon at maging sa umiiral sa kalikasan. Ito ang tawag sa magandang dalog o pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa tekstong naratibo. Paksa o tema. Ito ang sentral na ideya kung saan umiikot ang mga pangyayari sa tekstong naratibo.